Okay. Alright, Philippines, my Philippines, good day. Okay, ang purpose ng platform natin dito ay para proclaim the Philippines, the progress and the development of our beloved country, the Philippines, and to make the Philippines great again at para rin maiwasan natin ang mga propaganda, aligasyon, hearsay at mga fake news. Okay, by exposing what is the progress, what's going on in our country, at ano mang ginagawa or mga gawain, ang mga project ng ating bansa. Okay, so let's start now. Meron tayong start tayo. Okay. So ano ba? Simulan natin dito. So nakuha natin dito sa page sa ni-report ito ng PCO, no? Philippine Presidential Communications Office, at ito yon ang sinabi ng ating Pangulo Ding Marcos noong SONA, State of the Nation's address. So meron tayong bagong website dito. Okay, titingnan natin ang bagong website na inilunsad. Okay, let's see. Okay, ang bagong website na pwede nating gamitin ay sumbongsapangulo.ph. Sumbongsapangulo.ph. Sa website na ito, pag open mo dyan, makikita natin ang quote na sinabi ng ating Pangulo noong SONA. So sabi niya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Naku po, bakit? Tapos sabi dito, mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Tapos mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsan nyo lang ang pera. At okay, so ito ay sinabi ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. in his State of the Nation's address. That was July 28, 2025. Okay. Wow! Congratulations! So, sinasabi ko lang dito, makikita nito sa website nyo kasi bago pa lang to eh. So, sabi dito ay unang nating isumbong ay ang flood control list or projects. Yan pa lang muna, ano? So sabi dito, isumbong, alamin kung may flood control project sa inyong barangay, bayan o probinsya. Kung may sira, kulang sa kagamitan o hindi natapos, isumbong agad. Ayun, isumbong agad. Wow! Congratulations! So, okay, sabi dito, so mayroon tayong list of flood control projects dito, no? Okay. Ano pang meron dito? Sabi dito, the website sumbongsapangulo.ph. Kung ita-translate natin sa English, report to the President. Pero Tagalog lang kasi yan eh. Okay, is a government transparency initiative in the Philippines, sa ating bansa. Okay? So initiative transparency to para wala nang maiwasan natin ang mga corruption. It was launched by President Ferdinand Marcos Jr. to address irregularities in flood control projects. Ayun, ano bang mission, vision and purpose neto? Okay? So ano ba? Sabi dito, the platform core purpose is to empower citizens, kayo, ako, tayong lahat, with direct access to information. Ayun, diretsong access sa informasyon about ongoing and completed flood control projects. Ongoing, pinapatuloy at saka kompleto ng flood control projects, including details like project cost, halaga ng proyekto, contractor, kung sino mang naggumawa niyan, at mga completion status, whether tapos, hindi tapos, or ongoing. Okay?
So, pangalawa, number 1, di ba? Promote transparency. Pangalawa, ensure accountability. Okay, accountability. So, siguraduhin natin daw ang kung sino accountable dito. So, to encourage citizens, ikaw at ako, to act as a check on government agencies. Bibisaya ako na, no? And contractors by reporting unfinished, anomalous, and substandard work. Grabe, no? Mga hindi natapos, mga anomalya, at sa mga substandard na mga gawa nila na natapos, substandard, kulang. Ito yung budget, malaking budget, pero ang ginawa, ganito lang. May kulang, manipis ang bakal, maliit ang mga semento, kulang-kulang, okay? So, pangatlo, combat corruption. Paglaban natin sa korupsyon. So, serve as a tool for the government to investigate. Ito yung tool, sumbong sa sumbong sa Pangulo.ph. Ito yung tools para dito tayo magsumbong, no? Ito yung tools for the government to investigate the misuse of public funds. Dahil sa pag-report natin, may imbestigahan kung sino ang ang gumamit ng hindi kaaya-aya sa pundo ng Pilipino. Tax mo, tax ko yan. So, may karapatan tayo dito. So, and hold those involved accountable for ghost or botched projects. So, para masisi natin or ma-take accountable natin or mapanagot natin ang kung sino man ang dapat managot, especially sa may mga ghost projects. May proyekto, makikita natin sa website na sabi nila complete, pero sa realidad, sa actual, sa physical, sa inyong barangay, wala pala. Kaya i-report mo na, isumbong kay Bongbong. Okay. So, how to use the website? Nasa website ka na, sumbong sa Pangulo.ph. Anong gagawin mo dyan? So, first, search for projects. So, anong gagawin mo? So, pag open mo ng website, pwede kang mag-search kung anong projects. You can look for flood control projects. Yan muna ang nauna nating, kasi bago pa lang websites. In your specific barangay, diba? Pwede. Kung anong barangay, pwede mo i-check. Sa city mo, sa province. Yun. Ma-pinpoint mo talaga kung anong project yan. Tapos, the site has database of projects implemented by the Department of Public Works and Highways or DPWH since 2022. Okay. Itong mga project, ito kasi bago pa lang. So, ini-start pa lang ng project noong 2022. Simula ng pag-upo ng Pangulong Marcos Jr. Okay, 2022. So, I think mga 9,000 plus mga projects, flood control projects yan. So, may iba dyan, may mga anomalya, may mga ghost projects. So, maganda yan kasi ang Pangulo mismo nag-initiate ng ganitong website para tayo ay makapag-report. Okay? So, number 3, anong purpose nito? Paano natin gagamitin ang website? Okay, pwede na yung para makita natin yung to view project details, mga detalye sa proyekto, makikita natin. The platform displays project information including location, a description of work, lokasyon, ang description ng work, kung ano man siya, saan or anong klase siya, no? The name of the contractor, makikita natin kung sino ang mga contractor dito. Alam niyo, bawal yung mga contractor na mga contractor na kamag-anak mo, bawal. Oo, nasa law yan. Okay? So, kung may mga kilala kayo, report nyo na agad kasi sila lang nagpapayaman dyan sa pera natin, di ba? Ng mga Pilipino. Pera ng mga taxpayers. Atin yan. The project cost and completion date. So, ang makita natin yung costing doon at saka completion date. Kung natapos ba o kailan matatapos or tapos na. Okay. So, dito sa website, makikita natin. Tapos, ang gagawin natin is submit natin report.
may nakalagay doon report. Click mo lang yan. Sabi mo, magre-report ka. Kahit anonymous daw, pwede. Okay? So, if you find issues with project, you can use the website to file a report. Website, punta ka lang again sa sumbong sa Pangulo.ph website to file a report. You can submit your complaint sa iyong reklamo. Submit mo yan, even anonymously. Kahit huwag mo nang ilagay ang pangalan mo para hindi ka habulin. And include photos or videos to serve as evidence. Mas maganda picturean mo, videoan mo para may ebidensya. Kasi hindi lang tayo laway lang. Otherwise, ang result mo laway lang din. So, dapat may ebidensya, may resibo, may video. So, black and white tayo dito. So, i-report natin yan. And, okay, the President has committed to personally reviewing the report. Sabi ng Pangulo sa sunan niya, siya mismo ang titingin yan sa mga nire-report natin. Siya mismo ang magbabasa niyan sa mga nire-report natin sa kanya, sumbong sa Pangulo.ph. Okay, that's how it works. Okay, so next punta tayo. Congratulations! Yes, very good. Philippines. So punta na tayo sa video sa YouTube, no? Kung ito credits dito sa RTVM or RTV Malacanang na page or website. At saka kinuha natin dito sa GMA Integrated News. Ano lang to? 3 minutes lang to, no? 3 minutes lang siya. So kinuha natin 3 minutes and 42 seconds para mabilis na. Okay? So pakinggan natin. Okay. Pakinggan natin. Simulan na natin ito. Kinig tayo. So bago ko play, please like, share, and subscribe to this channel, Philippines My Philippines, for more for future downloads and videos to report and to proclaim the progress and development of our country, the Philippines, and so that we could fight against propaganda, fake news, hearsay, allegations. Okay, so para lang tayo sa katotohanan. Okay, ito pakinggan natin. Go. Makinig. Lang lamang. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. Grabe na, palpak. At yung iba, guni-guni lang. Yun, mga ghost. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Tama, totoo yan. Dito, racket doon. Spaceship dito. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Dami, no? Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yung sinabi ko kanina sa page niya, no? Yung iba tumatayo, iba napilitan lang tumayo. Para hindi sila Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa nyo lang ang pera. Yes. Dami na si Tayo, para sa mobile, Hindi ka tumayo, parang guilty ka Kaya hindi tayo ka na rin, kahit guilty ka. Para hindi ka magpapamalaan. Ganun yung style. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Yun. Last 3 years, no? Simula Second, 2022. the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Alam mo, si Presidente, talaga binabasa ng mga lahat ng ganyan. Isipan
yan. And third, we will publish this list. Yun. Publish, kaya ipapublish yan sa sumbong sa Pangulo.ph. Diyan nilalagay yan. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan Yun. at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Ayun. Diba? Tulungan natin. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Yun. Money ko, money natin lahat. Bilang taxpayers. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Patay. Ayun. So, with your help, with our help, we will make things possible in this one. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Yes. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Yes. This is how you enjoy Okay. them. So, yun na nga. Kailangan palakpakan natin yan. So, narinig na natin, no, ang sa bibig mismo ng ating Pangulong Marcos, ang dapat dapat mangyari para to make the Philippines great again. Okay? For the progress and the development of our country, the Philippines. Okay. Till next time, my friend, again, please share, subscribe, and click the notification bell for more, para ma-update ka from time to time. Okay. So, till next time, kailangan great. Happy tayo.